Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga, Father. Maulan, may Maulan. bagyo, hindi sinuspend. Biro lang, biro lang. Baka mamaya paglitan ako ni Tita Del, no? Hindi, yung government lang, no? Huwag na kayong umasa. No? Dahil pumasok naman na kayo, magsimba na lang kayo, no? Tapos magdasal kayo mamaya na sana makauwi kayo ng hindi inuulan. No? Yun na lang. Nakapasok naman na kayo dito, so safe na kayo, kaya magsimba na lang kayo at magtrabaho. No? Mamaya alas 5, pagdasal nyo, hindi kayo ubutan ulit ng ulan. No? Kasi akala ko suspended. Inaabangan ko nga si Tita Celi, sabihin niya, Father, wala pala kaming pasok, kaya walang misa. No? Kaya lang mukhang tuloy yata ang misa. Kaya sabi ko, sige, hindi sinuspend ang pasok ng St. Peter. No? Ganun talaga ang buhay. No? Minsan, gobyerno lang ang malakas. No? Tayong mga private company, hindi. No? Kaya ganun talaga. Pag tinanong ko kayo, paano kayo naghahanda araw-araw? Anong ginagawa ninyong preparation? Halimbawa, pupunta kayo dito sa opisina, papasok kayo, ano yung madalas nyong ginagawang preparation? Maliban sa hindi kayo naliligo, biro lang. No? Siyempre, part yun, no? Pagising nyo sa umaga, maliligo kayo, kakain kayo, no? Ire-ready nyo siguro kung ano yung susutin nyo today, tapos iisipin ninyo paano kayo makakarating dito sa opisina, no? Siguro, daily routine lang yan, di ba? Gising sa umaga, kakain, bibihis, no? Papasok. Pero kasama ba dun sa preparation yung pagising sa umaga, magdadasal muna bago mag-prepare? May ganon? No? Salamat po sa ilang sumagot, no? Yung mga hindi sumagot, bahala kayo sa buhay nyo, no? Pero napaka-importante, no? Pag gumising ka sa umaga, no? Maliban dun sa concern mo kung paano ako papasok, ano yung susuotin ko, ano yung gagawin ko para makarating ako sa aking trabaho, importante yung mayroon akong pagdarasal. Importante yung hihingi muna ako ng tulong na makarating ako ng ligtas doon sa aking pupuntahan. O kaya naman, sasabihin mo, magpapasalamat ako sa Diyos kasi ginising ako para makapasok ako. No? Pwedeng sabihin natin, marami tayong gustong gawing preparasyon bago pumasok, pero importante kasama yung Diyos. Kasama yung pagdarasal. Kasi kahit anong preparation yan, pero kapag hindi natin inuna sa Panginoon, makikita ninyo, pag may nangyaring problema along the way, sasabihin mo, kasi nga, hindi pala ako nakapagdasal. Kasi nga, hindi ko muna inuna ang Diyos. Kaya may mga pagkakataon na minsan, nagkakamali, nagkakasala, o kaya naman ay may hindi magandang nangyayari. Pero kapag hinihingi natin ng tulong sa Diyos, at laging bahagi ng ating paghahanda sa umaga, minsan na iseset din ng Panginoon yung ating isipan. Na parang sasabihin natin sa Panginoon, parang nakakondisyon ako sa bawat ginagawa ko araw-araw. At yan marahil yung sinasabi ng Panginoon, maging kahapon sa gospel kahapon, yung gospel today, sabi ng Diyos, be prepared. No? Maging handa kayo lagi. Dahil darating ang oras na hindi ninyo inaasahan. Saan nyo naririnig yan? Yung mga ganyang salita. Darating ang oras na hindi ninyo inaasahan. Siguro kung bonus yan, masaya yun. No? Dadating ang oras na hindi ninyo inaasahan, bonus yan. No? Siguro sasabihin nyo, ang saya naman. Sana laging may ganyang oras na dumarating na hindi namin inaasahan. Pero hindi naman madalas, sasabihin natin, masaya lang. Minsan nga, may dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan, pero pagsubok pala. Kaya maaaring sabihin natin ng Panginoon, whether yan ay darating sa oras na hindi mo inaasahan, masaya man o hindi, pero dapat lagi kang nakahanda. At yan yung gustong sabihin ng Diyos. Kahit sa gospel ngayon, maririnig ninyo, yung 10 virgins. Buti na lang, pareho silang virgins. No? Pero kaya lang, mayroon mga idinagdag. Yung isa ay, yung 5 ay full, at yung 5 ay wise. At bakit lang sila tinawag na full? Bakit tinawag na hangal? Kasi pareho silang may dalang mga ilawan, pero yung mga ilawan nila, lahat mayroong laman. Kaya lang yung mga wise, may extrang dala na oil.
Yung full, yung mga hangal, yun lang kung ano yung laman sa kanilang ilawan. Kaya walang dalang extra. Ang nangyari, delay yung pagdating ng kanilang hinihintay. Kaya yung mayroong parehong mga ilawan, lahat naging mahina na. Kasi kakaunti na lang yung oil. Yung isa na dahil meron siyang extra, lumiwanag ulit dahil meron siyang mailalagay. Pero yung 5, dahil wala na, humihingi, pero hindi na pinagbigyan kasi kasya lang doon sa kanilang ilawan. Kaya anong nangyari? Umalis muna para kumuha ng mailalaman doon sa kanilang ilawan. Kaso, dumating yung kanilang hihintay, nakapasok na sa loob ng reception, pero hindi na sila nakaabot. Dahil nga, kulang. Dahil hindi napaghandaan. Kaya pag sinabi ng Diyos sa atin, paano kung dumating ako at hindi ka nakahanda, ano ang gagawin mo? Paano kung dumating ako at hindi ka nakahanda, saan ka pupunta? Saan ka lalapit? Saan ka kukuha ng lakas? Kaya pag inisip natin, siguro pag ipinasok natin sa buhay natin yan, paano kung dumating ang oras na tawagin tayo ng Diyos? Halimbawa sabihin, lahat kayo, tatawagin ng Diyos. Ako, ang swerte ng St. Peter, ang dami. No? Sasabihin sa atin, oras na natin, pero hindi ka nakahanda. Pwede mo bang sabihin sa Diyos, Lord, pwede bang bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Pwede bang humingi ng extension? Hindi naman natin alam kung nagbibigay ng extension ng Diyos. At hindi rin natin alam kung kailan ang oras na ibibigay ng Diyos para sa atin. Kaya pag tinanong tayo, kailan ba tayo dapat maghanda? Kailan ba natin dapat ihanda yung ating sarili? Mga kapatid, hindi lang St. Peter Life Plan ang ating inahanda. No? Hindi lang yung life plan na kailangan mo ihanda sa buhay mo. Kinakailangan ihanda mo din yung iyong buong sarili. Dahil kapag dumating ang oras na hindi ka nakahanda, mas magiging mahirap para sa iyo ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Parang yung parable lang na narinig natin. Oras na para pumasok sa kaharian ng Diyos, pero hindi ka nakahanda, umalis ka pa, kung kailan kinakailangan makapasok ka, saka pa hindi mo natanggap yung pagkakataon na iyon. Kaya pag tinanong mo ang iyong sarili, kailan ba ako dapat maghanda? Alam niyo po, ito lang yung pinakaalam ko kung kailan kayo pwedeng maghanda. Kapag kayo ay ginigising ng Diyos sa umaga, ibig sabihin, buhay ka. At kinakailangan mong gamitin yung buong maghapon na wala kang ibang iisipin kung hindi gumawa ng kabutihan sa iyong sarili at sa iyong kapwa. That's it. Huwag mong iisipin yung, bukas na lang. Yung sasabihin mo, bukas na lang ako gagawa ng mabuti, gising naman ako ngayon bukas ko na lang gagawin yung mabuti. Ngayon, i-enjoy ko muna kung ano yung pwedeng mangyari. Hindi. Laging iisipin, kapag ginising ka na Diyos sa umaga, ibig sabihin, may pagkakataon kang maging mabuti sa buong maghapon na ito. At wala kang ibang iisipin na gawin kung hindi gumawa ng kabutihan. Bago ka matulog sa gabi, magkakaroon ka dapat ng examination of conscience. Pag nagdasal ka sa gabi, bago matulog, examination of conscience. Tingnan mo muna lahat ng ginawa mo sa buong maghapon. Kaya mo bang matandaan lahat ng mabuti mong ginawa? Pasalamatan mo ang Diyos. Pero kapag may nagawa kang mali sa buong maghapon, humingi ka ng tawad sa Diyos. Para bago ka matulog, alam mo sa iyong sarili, nang hingi ka ng tawad sa Panginoon. Para kung hindi ka man magising kinabukasan, alam mo sa iyong sarili, nakapagpasalamat at nakahingi ka ng tawad sa Panginoon. At kapag ginising ka ulit ng Diyos kinabukasan, panibagong buhay ulit yun. Another day, another mission, panibagong pagkakataon para bumawi sa mga pagkakamaling nagawa mo kahapon. At ituwid at gumawa ng tama sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos sa panibagong araw. Kaya ganun lang po yung tip niyan. Hindi ka magpiprepare at sasabihin mo, magpiprepare ako pag senior citizen na ako. Pag tumungtong na ako ng 60, doon na ako magpapakabait.
Pag tumungtong ako ng 70, doon ako magpapakabait. Hindi. Kasi may namamatay ng 12, ng 15, ng 30, ng 45. Wala namang may hawak ng araw o oras mo eh. Kapag sinabi ng Diyos, aking ka na, aking ka na. Kaya hindi ka pa pwede mag-prepare sa oras na gusto mo. Mag-prepare ka sa oras na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Kaya ang oras na ibinibigay ng Diyos sa atin, laging 24 hours. Hindi nagbibigay ang Diyos ng 50 years, ng 25 years. Ang ibibigay lang sa iyo ng Diyos, 24 hours. Dahil kapag ikay natulog sa gabi, wala ka ng kontrol kung gigisingin ka pa ulit ng Diyos. Laging ang pagkakataon lang ay yung paggising mo sa umaga hanggang sa matulog ka sa gabi. Kaya kapag inisip mo kung ano ang preparasyon na dapat kong gawin at anong oras sa buong 24 hours lang. Hindi pa nga 24 hours yan dahil tulog ka pa yung mga 8 oras niyan. Kaya maigsi lang ang panahon na ibinibigay sa atin. Kaya kapag inisip natin, yung lampara ng mga ilaw natin, dapat yan laging nakasindi. Walang pagkakataon para yan ay mamatay. Ibig sabihin, namumuhay ka sa dilim. Dapat ang bawat lampara ng ating buhay, laging nakasindi. Hindi po pwedeng aandap-andap. Dapat laging nagliliwanag. Kaya iisipin ninyo, kung ang Diyos sinasabihan ka ngayon, be prepared. Yan ay 24 hours lang. Wala nang ibang oras. Kaya kapag ikaw ay nagse-celebrate ng birthday, no? Kapag nagbe-birthday ka, i-celebrate mo yan. Kasi pag inisip mo, ang ibinigay sa iyo ng Diyos, halos 1 buong taon, binuhay ka ng Panginoon. At pagkatapos nun, magbe-birthday ka, sasabihin mo na naman sa iyong sarili, baka may mission na naman ako for another year. Pero papangarapin mo, yung buong taong yon, maibigay ulit sa iyo ng Diyos ng buo. Kasi kapag binigyan ka ulit ng Diyos ng buong taon, magpapasalamat ka ulit sa Panginoon. Isa-celebrate mo ulit yan. Kasi everyday lang ang pagdadagdag ng Diyos sa iyong buhay. Everyday lang. Every one day. No? Isang araw lang ng isang araw. Hanggang sa dumami ng dumami. Pero ito'y tatandaan ninyo, kapag ikay ginising ng Diyos, may mission ka, sabi ng Panginoon. Hindi ka ginigising ng Diyos para gumawa ng mali at kasalanan. Ginigising ka ng Diyos para gumawa ng misyon. At ang misyon ay ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Gumawa ng kabutihan, hindi lamang sa iyong sarili, kung hindi sa iyong kapwa. Kaya mga kapatid, sana itong araw na ito, lagi niyong ipagdarasal. Bago magtrabaho, paggising sa umaga, sasabihin mo agad sa Panginoon, Lord, salamat sa panibagong araw. Ano ang misyon na dapat kong gawin? At sasabihin lang sa iyo ng Diyos, ipalaganap ang mabuting balita. Gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. At pag nagawa mo yan araw-araw, yan din ang magiging panalangin mo sa gabi. Lord, maraming salamat sa buong maghapon na sinamahan mo ako sa paggawa ng kabutihan. Yun lang. Pagkatapos niyan, matutulog ka ng mapayapa. Kinabukasan, gigising ka ulit para sa panibagong misyon. Kaya lagi mong paghahandaan, anuman ang ibigay sa iyo ng Diyos. Dahil ang Diyos, sa tuwing ginigising ka, mayroon kang misyon na dapat gampanan. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan